our first year. Ano mga nagawa ko ng SLEs or sa tutoran mo yung comfortable mo? Yes. So, let's get started, no? Ano yung biggest challenge nyo nung naging first year college year? Ganda ng tanong. Kasi kung iisipin, sa experience ko, nahirapan ako sa pag-adjust dun sa expectation. Kasi sa personal experience talaga, bago pa ako pumasok ng first year college, inisip ko madali lang yan. Kaya doon ako nahirapan sa akin. Oo, yun kasi yung kadalasan na naisip natin na sinasabi nila, madali lang yung first year yung may enjoy yung year. Yeah. Wala, di pala. Kasi madaming kailangan experience o kailangan i-adjust. Tulad ng nung nakaraang previous academics mo, isang years ko. Eh, tama naman yun kasi grade kasi tayo, di ba? Meron na siya natin na relax for some reason. Yes. Kasi madali yung mga topics, unlike sa college, first year na Nung high school, napakaluwag pa. Tapos hindi pa may higpit. So, dun tayo sa pag-usapan namin ng environment. Sabi natin mag-a-adjust tayo, no? So, ano yung mga adjustments sa environment ninyo nung mag-first year? Yun yung na isa din sa pinaka-nahirapan din ako sa environment. Talagang nakakapanibago, kung iba talaga sa high school, senior high school, college, talagang nararamdaman mo na yung bigat ng academic, yung expectation ng teacher sa isang estudyante, kasi serious and very professional field na yung college. Yeah, totoo mo yun. Kasi nung iba yung lilipat ka ng ibang school, tapos pupunta ka ngayon dito, tapos syempre magkakaroon ka ng manibagong experience na magkakaroon ka ng bagong friends. Tapos yung teachers mo, yung subject niya, magkakaroon ka ng ibang experience. Yung maninibago ka. Nakakapanibago talaga. Kasi yun naman talaga yun eh, na akalain mo pasok ka lang ng school, isang buong araw mo pero isang subject mo yan. Diba? Like sa senior high school natin, yung environment natin, madami tayo sabay-sabay tayo, may kasama tayo grade 8, grade 9, Tapos magkakano pa sila, di ba? same building. Yun yung talagang big deal. Wala ko naman tayo sa pagkikipagkaibigan. So, sa mga pagkaibigan nyo, mahirap ba yun? Or nagkaroon ba kayo ng hardship sa mga pagkikipagkaibigan nyo yung first year? Hindi po. Sa akin na kasi sa akin na isang mahihain or isang mahihain na tao, ang hirap kung makipagsalamuha sa iba. Katulad na lang tuloy your friendship, yung panibagong kaibigan. Ganun naman, diba? Mahirap makipag-usap sa kanila or makipag-adjust sa kanila. Siyempre, may iba din silang Naging kaibigan bago. bago ako. Straight. Kung tutusin kasi, yung first year college tayo na yung akats natin, 3 araw lang pasok per week, hindi, tapos yung 3 araw na pasok pa yun, wala kang ibang maiisip, hindi akats lang kasi, napakahirap. Focus ka sa Yes, focus talaga sa kailangan doon, mahirap ka makipagkwentuhan kung hindi ka, kasi makikipag-call ka naman sa mga kaibigan mo, gusto mo maging kaibigan, mahirap ka naman yung para sa pagiging sa akats mo. It's actually kasi ganyan naman talaga. Siyempre, if you were sa first year, kaunahan ng year mo ng college, doon ka talaga mag-a-adjust, magkakaroon ng making friends, yes, environment mo, Magiging sacrifice. Ano tayo sa class schedules? Kasi, alam mo natin lahat na madami talagang nagbago when it comes to class schedules. Di ba parang dati nung high school is yung schedule natin is 5 days siya. 5 days siya, fixed siya, tapos kada day may other subjects or no-open yung subjects on a other day. So, ang tingin nyo sa class schedules
siya. Kunyari, ang ano mo is gusto sa kasama ka. Like, meron tayong classmate, si Nico, right? Na Yes. taga-Tagaytay siya. Almost 100 pesos yung pamasahe mo. Sa school, then pumupunta siya sa school, minsan walang prom, or something na nauna na yung prom, ganyan, something like Wala that. siya. So, when it comes to college expenses naman, yan din yung makaka-relate yung ating mga audience kasi dyan tayo nagsimula talaga ng problema when it comes to expenses. So, kung nga pala, paano nyo o paano kayo nakakasave ng pera? Kasi sobrang hirap na mag-ipong for college kasi ang daming bayarin. Ang daming gastos. Sa mga activity pa lang. DVD. Tapos mga ano pa. So, nakakapag ka ba ng pera? Ano, savings, minsan pag binabudget ko yung bigay ng mama ko, pinilis. Ganito, isang araw to, 100 lang. Dapat ganito lang ang pamasahe ko. Tapos dito sa pagkain ko lang siya. Pagkain natin, na. naging assist siya. Oo, assist lang. Kasi mahirap mag-budget. Budget. Yes. Mataas na rin kasi standards kasi Tapos standards na. Tapos pamasahe, ang taas na rin ngayon. Standards na college, yung mga gamit na gagamitin ko, kailangan up to college level yun eh. Tulad ng clearbook mo eh, dati, nagkataon na wala kang pera nun. Dati ang mura lang, 20 lang, ngayon nasa ano na. 15. Oo, Nasa 50 na ngayon. Mahal na. Yes, wala nang mura ngayon. Wala na. Napapamura ka na sa presyo. Okay. Yes. Yes, tama yun. So, next naman is ito din, makaka-relate din ang ating mga audience dito sa topic na to, which is time management. So, what about time management naman? Like, how do you manage your time in studies and outside school? Like, bahay, trabaho. Like, curious na ako. Like, paano din nagagawa yun? Like, study with Teresa. Nag-aaral pa ba ako sa Jollibee? Then, si Raven naman, kasi meron ka din. No? Madami na yung gagawin or something na parang ang hirap magkaroon ng time management. So, Yes. paano din nagagawa yun? Ako muna, sige. Sa akin bilang ang hirap kasi 8 hours kang nakaduli sa Jollibee. After nun, gigising ka na, halimbawa, nakaduli ako hanggang 12. Yes. Out ko nun is makakauwi ako ng bias 1. Tapos, matutulog ako na 1:30. 1:30 gigising na 4. Okay. Almost 3 hours na Sakit ako. yun, sakit yun. Oo. So, about you, Raven? Parehas lang din kasi pag dating na sa apat na college, siyempre mahirap na yan. Kaya gagawin ko dyan para ma-manage ko yung time ko. Gagawin ko agad yan na kung merong free time, agad na agad ko yung ipa-priority yung mga activity para matapos ka. Kasi Makakapag-rest ka kahit mga 30 minutes lang. Kasi Kasi kami ni Raven, we have the same unit kasi sa ROTC. Parehas kami yung advance. So, ang hirap talaga magkaroon ng time management kasi pinaghahati namin yung kaluluwa namin, katawan namin sa bahay, ACADS, Tapos, duty, ROTC, or ngayon may Yun na training lang pa kami. tumatakbo, Yes, may yung training ano. pa kami for next week. Kasi sila daw, thankfully naman. Pero tapos naman yung tapos na naman yun. Ito na. This is the topic na marami talaga makaka-relate. Kaya yan. So, like, sa fellow classmates ko, sa audience din, alam to, yung to, letter L. Ay, what is that? Oh my God, bibigyan na ako. So, it's about that. Ay, wala, di ako magaling dyan. Oh my God. Pagmamahal na. Yes. Ang galing. So, sa love life, sa akin muna as a host. Okay. Okay. Go. As a host na taken, di ba? Taken. Doon natin na ano yung time management. So, sa girlfriend ko kasi, we have the mindset na study first. Although na we are in relationship, pinaprioritize rin namin yung needs namin kasi this is for our future. So, how about you guys? Paano nyo na ano yung time management when it comes to love life? Or may love life ba kayo ngayon? Wala. Wala. Pero may, wala. Wala.
mag-adjust. Minsan, siya ang nag-a-adjust sa akin. Oh, wow. Minsan nga, tinutulugan ko na lang siya. Yes. Minsan, pero naman niya, na-manage niya kasi alam niya, pareho kaming working student din. Kaya alam niya pagod ako, kaya siya yung nag-a-adjust para sa akin. How about you, Rachel? Ako rin, ayaw ko rin muna kasi bilang cadet officer, ang hirap mag-adjust. Kasi alam mo naman, pag cadet officer, Maraming dami ginagawa. bawal, ang daming bawal, masiloso pa yung mga instructor natin. Mararamdaman na paparamdam nila yun, mamalasik ko pa kapag Kaya ayoko munang pumasok sa tuned na relationship. Okay. Meron kasi when it comes to love life or relationship kasi meron tayong dalawang hiwalay na mindset. Yung may isang focus sa love life na hindi na mapapabayaan yung angas niya. Then may isa naman na focus siya sa love life, focus mo sa angas. Meron kasi nasabi natin, may kita ko sa Facebook, a lot of people, madaming individual na kung on yung love life talaga, may makikita ka nagbubuntis ng maaga, yes, na Yung mga kabatch ko dati ngayon, may mga dalawang anak na. tapos yung makikita mo na sa kasalan na sila, they have no proper plan for family. Kasi sa Pilipinas ngayon, mahirap naman tayong mag-alat ng family plan kasi hindi siya nasusunod because of the poverty na din. Kasi paano ako nakakapag-alat ng money for this kind of like baby shower, something like that. Wala nang ganun, like something na parang kapabayaran lang na yung family plan. So, when it comes to love life naman, madali naman siyang ma-control, ma-control or makapag-adjust sa love life. Kasi studies, kapag doon na lang yan, kapag meron kang partner na makakaintindi talaga sa'yo na I need to prioritize yung studies, yung ganyan. So, let's discuss about the studies. Overtime sa love life. Stop na yun, stop na. So, how about sa pag-aaral? Kaya ka ba natin as a first year college student? Nakaka-manage naman kahit paunti-unti. Wala na kasi, alam mo ba, kagaling pa lang natin sa exam. Kaya bilib ako sa iba na may sa skill nila multitasking, nakakaya nila, naiintindihan nila yung written exam, or presentation, yung mga activity, performance task. At pagsasabay-sabay nila, kaya bilib talaga ako sa mga taong gano'n. Minsan nakapatulala ka na lang sa mga Kasi hindi mo natin kaya. hindi sa pala. Relate. Nakaano ka na lang sa gilid ko, nakatulala ka na lang. Wala kasi sinasabi yun. Tapos, malata ka pa sa like, kunyari, ginawa mo yung best mo as a student. Pero yung best mo mas best talaga. Kasi nagagamit mo yung paligid mo as a standard na kaya yung sarili. So, tanong tayo sa when it comes to study, syempre yung mga matalino, high honor, mga grade pro. Yes. So, let's discuss naman yung lack of knowledge. Madaming tao na lack of knowledge, or mga late boomers, boomers of the boomers. Madami silang taong gano'n na in a way na hindi sila sa ganitong paraan. So, kayo, ano ba? Nag-feel niyo ba na nalilito kayo sa mga peers nyo, mga kaibigan na yung knowledge? Yes, minsan sabi ko, naisip na lang, wala sila nakakapag-ano ng ganito, nakakagawa na sila. Kasi ikaw nakaiiwanan ka na lang. Yung mataas yung score niya. Yun ang, oo. Yung word na nalilip behind kasi ibang iba kasi first year college, ibang iba sa high school, Sa high school. na napaka mag-adapt, may network pa. Dito Ngayon po. kasi, ano eh, Mahihirapan ka lang kasi Yes. kailangan na talaga may sarili kang adjustment na tungkol sa study mo. kaiba kung paano ini-implement yung curriculum nila college versus high school. Hirap talaga. Iba kasi yung stages na parang sa grade 1 ka, minor lang yung Walang, Hindi ko nga alam kung saan nila nakukuha yung stock knowledge niya eh. Like, ano yung sa pinakadulo ng nasa pinaka-loob. Pwede mo kasi pero sa pinaka-low pa lang. Yes. So, let's discuss naman about the grades. Out. No! Wala. Kaya minsan hindi ko lang
na natin na pupunta yung or na naabot yung deadline yung projects natin or minsan napupunta tayo sa bahala na mindset. Yung bahala na mindset. Like what mom said na yung mga bata ngayon more on bahala na mindset. Yun yung sabi ng Des, like, which is totoo naman, na parang pag nakakakuha ka ng mataas na yun, ay okay na yan. Pag nagpapasa ka nila, ay bahala na yan. Yung bahala mindset na marami na nakukuha ng kabatagan na Kaya ang nangyari. So, paano na ano yun? Yung dati parang ang grade mo matataas. Ngayon, parang feel mo, kahit makapasa ka lang. Oo, paras na okay na. Okay na, makapasa ka lang. Kasi ang hirap makaano ngayon. Makakuha ng mataas na grade. Basta, ano ka lang, apply ka na lang, tsaka attendance sa munisipyo eh. Kahit yun man lang yung kunti na yun, maabot. Makakapasa sa grades mo. So, balik lang sa attendance, sa mga attendance natin, ito naman tayo stop yung attendance, which is really important when it comes to college. Actually, sa lahat naman ng kami. Grade level eh. Attendance was the very, very important. Yes. So, yung tungkol sa attendance, nagulat ako na pinaprioritize na yung mga kasi yun yung pinaka-point. Like, parang yun yung pinaka-susi mo sa pinto. Parang yung sa motor na buwasan. Yes. Something like that. So, madami kasi yung mahilig ma-absent. Then, yung like, ito sa capsule. So, dito sa school natin na pa-absent. So, shout out sa last one. Yes. Shout out sa last one. So, yung sa akin kasi, yung curriculum natin, when it comes to absence, 3 absence, drop na. So, paano nyo na nami-maintain yung attendance na in a good condition? Sa akin nga, ano, kasi di ba, ako, working student ako. Ang nag-adjust ng ano ko is yung jogging. Sinasabi ko ganito, hindi ako papasok ng 3 days kasi 3 days lang naman tayo minsan pumapasok, di ba? Ano, sila nag-adjust sa rest din ng 3 days para makapasok na ako. Kasi napaka-importante talaga ang attendance. Doon na mahatak, di ba, minsan yung grade mo. Sa akin, nakakakaya naman kasi hindi ka naman mag-draft kung... Kasi ang 3 absent naman na yun, kailangan consecutive tapos without notice pa, di ba? Oh, yes. Kaya nakakaya naman na excuse. Ang problema lang siguro sa akin, pag naka-absent, na kahit yung 10% lang siya sa curriculum na grade, na yung topic yung problema yung absent. Naiiwan ka kasi. Naiiwanan ka. Pag susunod, hindi mo na maiintindihan. Yun yung one factor of reason bakit nagkakaroon ng lack of knowledge. Yes. So looking back sa memories natin, mga first year natin sa college, ngayon ilang weeks na lang, for almost 1 week na lang tayo ngayon. 1 week. Week na lang. Next na lang, week na lang. Magiging 7 year tayo na lang sa 7. So, paano ninyo? Like, paano yung nararamdaman nyo na maging 7 year tayo? Masaya sa akin for ano kasi first time natin ngayon, lahat sana. Thankful po ako sa lahat ng teachers ngayon. Yes. Tapos, syempre sa mga kaklase mong nandyan para sa'yo na tumutulong sa mga projects or di kaya sa mga activities natin. Yes. Ano nga na, syempre, napa-relief. Relief na kasi may time ka na may-spend sa kasi napaka-hectic na itong nagdaang week. Nakapokus ka sa finance exam, mga complex ng mga activities. Kaya relief, tsaka ano ba, yung saya na lang na may free time ka na para sa family, tsaka sa self. Kasi, ano talaga, Makapag-relax ka na rin with it. so, dati parang iba ba yung feel na mag-enroll sa capsule? So, yung mga fellow audience natin dyan na nag-exam, Yes. like yan, freshman yung mga nararamdaman. Like this. So, let's start with Raven. General experience na siyempre napaka-bait ng teacher na maintindihin din sila na pagdating sa mga excuse letter, may araw na absent, naiintindihan naman nila. Tsaka yung environment napaka-friendly lalo na sa mga sa faculty, makakausap mo. Ang mababait. Yes. How about you guys? Sa akin, ano, sa mga classmates ko, minsan mababait sila. Una, may hiyain pa person. No? Minsan kasi asaran muna eh. No? Bago ka ano yun eh. Tapos, ano,
classes sila na kahit mga Yes. basa mo bukas, makapasa ka lang para makapasa ka. For me, as a host din, at the same time, classmates nyo na may experience din sa pare-pareha sa prom. So, ang masasabi ko lang is, don't forget na idamay si Lord sa inyong journey. Yes. Kasi, Yan ang pinaka-challenge. yes, Lord will guide you. Actually, that's true. Kung kayo, yung mga kabataan na hindi pa naniniwala sa salita ng mga ganyan, kahit hindi naman kayo maging banal, basta alamin nyo lang na nandiyan siya for you. Kasi, He will be your strength. yes, sa mga prof din, no, ang laking pasasalamat sa mga Yes. prof na nag-a-adjust talaga, na nagbibigay sa iyo ng Napakalaking bagay na. yes, nung Bibigay ng knowledge. yes, considered nila. So, doon na natapos ng ating podcast. No, thank you so much. Thank you so much sa dalawang classmates na pinahirap nila or share nila ang experiences nila. So, reminders lang sa lahat ng nanonood or mga audience natin dyan na even first year pa lang to ng college is pwede na ito maging mahirap at maging challenges sa atin bilang mga kabataan na nagkakaroon ng mahirap na experience sa iba't iba kasi nag-a-adjust tayo dito. Napakadaming kailangan i-adjust. So, yun nga sinabi ko, don't forget to thank our Lord